Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo sa mga nakalipas na araw? Ano ang ipapatotoo mo? Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang ating pananampalataya ay walang saysay. At tayo ay nasa ating mga kasalanan pa rin. Mga kapatid, ano ang mangyayari kung walang pagkabuhay na muli ni Kristo? Ano ang kainatnan? Una, binanggit sa verse 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Walang saysay ang mga pangangaral, ang pagpapahayag ng mabuting balita. Walang kwenta sa paningin ng bawat isa. Wala nang maniniwala. Paano ako maniniwala? Di ba nabuhay si Jesus? Okay? Kaya salamat. Salamat sa muling pagkabuhay ni Jesus ay nagkaroon ng pangangaral, pagpapayag ng mabuting balita. Hindi natin masisisi yung mga hindi pa nakaabot, hindi pa nakaalam. May time, may panahon. Pero mga kapatid, mahirap ang hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangangaral ay ito ang pinakasusi. O susi ito upang maunawaan mo ang mga salita, ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Okay? O wala, kami mga tumatayo sa pulpitong ito ay masasabi na walang kabuluhan, walang silbi, walang patutunguhan kung ang Panginoong Hesus ay hindi muling nabuhay. Okay? Walang katuturan o silbi ang iyong pananampalataya. Nananampalataya ka, naniniwala ka na ang Diyos ay buhay. O ang Diyos na iyong pinananigan, pinaniniwalaan. Nananalig ka, hindi mo nakikita, hindi mo nasisilayan, pero ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ay nabuhay na muli. Kung bakit tayo nananampalataya, kung bakit tayo naniniwala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kabutihan. Walang silbi ang pananampalataya mo, walang halaga. Kung hindi na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Lilitaw na kami, mga sinungaling na saksi ng Diyos. Yes, witnesses. Yan. Si Kristo, naalala ko yung pisang ko. Isa siyang konsyal sa bayan ng Dinalupian. Yung magsirima ko, tungkol kang Kristo, ano na yung pisang ko? At siya, nanang, panahon ng Kristo, panahon ng Alisto. Yung daliri niyang ginamit, panahon ng Alisto. Pilosopo niya po, pilosopo. Alam po anong nangyari sa kanya? Siya po ay meron siyang giikan ng palay. Ito pong tracer, Dora, o yung paggiikan ng palay. Yung kamay niyang pagsusubo ng palay, yung kamay niya, napasok to sa makina. Yung daliring ginamit niya, ano pong nangyari? Talagang naputol po ito, naputol. Baka mga makabendaya po. Kapatid, hindi biro-biro. Huwag po natin sasabihin ng panahon hindi panahon ni Kristo, panahon ng Alisto. Talagang, ima ko, meto nga po mag-share kay Amanong Ginoo. Siya rin po ay isang nagtuturo, nagbabahagi. Okay? So ito po, kapatid, magpatotoo tayo po bilang isang mangangaral o bilang isang lingkod ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo sa mga nakalipas na araw? Ano ang ipapatotoo mo bilang saksi, bilang nagpapatotoo na ginawa ng Diyos? Kakaiba ang ginawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng mundo. Kapatid, hinihintay ng Diyos yung bunga ng iyong pananampalataya. Ikaw, naniniwala ka. Sumusunod ka, nakikilala mo, kinikilala mo ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabutihan. Ngayon, nagpapatotoo ka ba? Paano ka binago? Anong nabago?
sa buhay mo.